Paano kung naka-receive ka ng text na katulad nito na pwede ka raw makapag-loan ng up to 70,000 pesos sa SSS? Ito ba yung maximum na pwede nating ma-loan? Tara, i-check natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang i-discuss natin ngayon ay based na rin sa latest guideline ng SSS na in-issue noong 2025 na effective pa rin this year. At may mga nagsasabi na pwede na raw mag-loan ng 70,000 pesos kasi nga noong 2025 tinaas na yung loanable amount. At may mga taong nakaka-receive ng ganitong information or text or email. Kapag ganyan, huwag kayong maniniwala kasi ang absolute maximum salary loan amount ay nasa 40,000 pesos. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung ano pa iba yung dapat malaman bago mag-avail ng loan. Pero may mga katanungan na bakit ganun? Yung sahod naman ay nasa 35,000 mahigit. O kaya 50,000 pesos. O kaya 100,000 pesos. Bakit nakakap to 20,000 pesos or 40,000 pesos yung loan mo? Depende na rin ito sa contribution or sa monthly salary credit ng SSS. Para mas mag-make sense, ipakita ko sa inyo yung contribution table. Ito yung contribution na effective 2025. Ibig sabihin, hindi lamang ito pang 2025 hanggat hindi binabago 2026, 2027 hanggang 2028 o yung mga susunod pang taon. Ganon pa rin yung may contribution unless magkaroon ng pagbabago na siyang ibabalita naman nationwide. At may mga contribution dito, mapa employer or employee, kasambahay, OFW, self-employed or voluntary. Kuha tayo ng isang halimbawa. Let's say OFW. Ito siya, lakayan lang natin ng konti. Ang pinakatitingnan ninyo ay yung range of compensation. Ito yung sinasahod nyo kada buwan. Dito nyo rin malalaman na kapag binagtas ninyo or chinek nyo yung kapantay niya na amount ito sa total, yun yung mahuhulog sa SSS. Ibig sabihin, kung ang sahod ko ay nasa 20,000 pesos, ito yan, ang amount of contribution ay nandito. Ang ihuhulog ko ay 3,000 pesos. And then, ano yung monthly salary credit? Nasa 20,000 pesos din. Yung monthly salary credit, ito yung ginagamit na pang-compute sa loan, sa benefits natin. That's why may makikita ka rito napakadami information. May compensation o sahod, MSC or monthly salary credit, at magkano yung actual na contribution. Ang pinakalaging titingnan nyo rito ay itong column na to, maging itong contribution. Magkano ba yung sahod ko? Magkano ba yung dapat kong ihulog? Papasok lang yung MSC kapag kukuha kayo ng claim or ng loan nga kasi yung computation naka-base dito sa MSC. Hindi siya naka-base sa range of compensation, hindi siya naka-base sa contribution. Although factor siya, pero yung katapat niyang MSC yung pinakaginagamit sa actual na formula. At kung mapapansin nyo sa MSC, andito yung tricky na part. Tumataas yung sahod mo, tumataas din yung MSC, maging yung contribution. Pero, papapansin nyo, nung nakarating na ng 20,000 pesos, itong MSC, hindi na siya nagbago sa mga susunod pang sahod. Halimbawa, nasa 25K na yung sahod mo. Nakapako sa 20,000 pesos yung MSC. Saan napunta yung sobra? Napunta siya sa MPF na siyang pwedeng magamit kapag nag-retire. Pero for the rest ng benefits, mapa sickness, or yung options na mag-loan, ito yung ginagamit dyan, MSC lang. Hindi pa kinoconsider sa ngayon yung sa MPF. Kaya kung ang sahod mo ay nasa 35,000, 20K pa rin yung MSC niyan. Kung 100K, 20K pa rin yung MSC niyan. So ito para sa mga OFW, i-check natin very quick yung sa iba, halimbawa sa employer. Halos ganun din. Range of compensation yung titingnan mo, and then monthly salary credit, ito siya, napako din sa 20K. At ang ikakaltas sa'yo ay nandito sa amount of contribution ni employee. Sa mga employer kasi, may kina-cover na hulog yung employer or yung company, and then yung ibang portion nun ay sa employee na kukunin. Isa ito sa mga benefits ng pagiging empleyado. Unlike sa OFW, 100% ng contribution manggagaling sa'yo. Kapag empleyado, yung karamihan ng portion, halimbawa, ang contribution mo sa SSS ay 2,955. Ang ikakaltas lang sa'yo ay nasa 975 pesos, samantalang 1,950 yung ihuhulog naman ng employer sa SSS account mo. Next naman, sa kasambahay, ganun din, range of compensation, magkano yung sinasahod, magkano yung MSC, napako na rin siya sa 20K, hindi na nagbago pababa.
Magkano yung ihuhulog ng kasambahay? Andito siya. Kung ang sahod ay nasa 10,000 pesos, halimbawa lamang ito, ang ihuhulog niya ay nasa 525 pesos, samantalang si amo, ang ihuhulog niya ay 1,050. That's why ang magre-reflect sa record niya ay 1,500 plus yung actual na nahulog sa SSS. Gayong hindi naman yun yung pinakahulog niya, nakabase lamang dito. So again, si boss at si kasambahay ang naguhulog sa SSS account, pero yung MSC mapapako siya sa 20,000 pesos kahit lumagpas pa yung sahod, kahit maging 50 or 70K pa yan. Ganun din para sa iba, halimbawa sa self-employed or voluntary members. Pakita na lang natin yun sa voluntary. Ito yung kinikita, ito yung ihulog mo. And then, andito yung MSC, so napako din siya. That's why hanggang 40K lang yung pwedeng ma-loan kasi nakalagay nga dito na up to 2-month salary loan na equivalent ng 2 beses ng MSC mo, itong monthly salary credit. So napag-usapan na natin yan sa contribution, yung 1 month, 20K, yung 2 month, 40K. Ano yung 1 month, 2 month? Kung nalilito kayo, mas pag-usapan pa natin yan. Kung isa kang SSS member na medyo matagal na at nakapaghulog na ng 72 months, 2-month loan ang pwede mo makuha. Ito yung maximum amount, which is yun yung 40,000 pesos. Pero kung bitin, halimbawa naka 71 contributions ka lang, pero hindi bababa ng 36 contribution, ang pwede mong ma-loan ay 20,000 pesos or equivalent sa 1-month MSC or 1-month loan nga. Tandaan lang din na may mga qualification nito. Bukod sa 36 contributions or 72 contributions, dapat active ka, ibig sabihin, meron kang 6 na buwang hulog sa nakaraang taon. Kapag sinabing hulog, dapat nag-post siya sa SSS, nag-reflect siya doon, hindi lang basta-basta dineduct. That's why, i-double check nyo yung SSS online account ninyo kung nare-remit ba ng maayos yung contribution online. Paano ba yan i-check? Punta tayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. Mag-login tayo or kung gamit yung cellphone nyo, click nyo lang tong create my SSS account or login. And then login tayo. Ilagay dito ang user ID and password sa SSS. Next naman, mag-login or i-verify yung pag-login gamit yung OTP na ipapadala sa phone or yung sa time-based password. Kahit isa lang dito, pwede na. Kung may tanong kayo na bakit sa akin OTP lang ang meron, pwede nyo kasing i-set up ito online. Hindi na kailangan maghintay ng text. Instead, via Google Authenticator, ma-generate na yung code. Libre lamang ito at meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Na-enter ko na yung code, click login. Pagka-sign in nyo sa SSS, possible may mga ganitong notification. Agree lang kayo dyan. Mapapansin nyo, meron agad contribution dito. Andito yung bilang kung nakakailang contribution na. Obviously, lagpas 72, so pwede na itong mag-load. View contribution ulit. At mapapansin nyo, merong hinulog nung nakaraang taon. Ibig sabihin, pasok pa to for salary loan or emergency loan. Kapag ganyan, click nyo yung loans, salary loan, at pwede nang mag-proceed. Walang error message. Ibig sabihin, eligible itong account na to. Kung mag-a-apply naman ng emergency loan, pwede din. Walang error kasi nga, qualified siya dahil meron siyang enough na contribution at meron din siyang disbursement account. Which is ito yung pag-enroll ng bank account sa SSS. Click natin itong proceed. Huwag kayong mag-enroll ng GCash or Maya kapag loan kasi hindi yan pwede for loan disbursement. Itong bank, piliin nyo yan and then ito yung mga bangko na pwedeng i-enroll sa SSS para eligible na siya for loans. Ito yung in-enroll ko, active na siya, so every time mag-a-apply ako ng loan, dito siya ita-transfer ng SSS. At meron ding hiwalay na tutorial video kung paano mag-enroll ng disbursement account. May mga pagkakataon kasi na nare-reject kasi mali yung selfie. That's why, mas maganda na gawin ito ng tama para hindi pa ulit-ulit yung pag-enroll. So, alam na natin or mag-double check na natin kung nakailang hulog na tayo at meron ba tayong nahulog in the last 12 months. Huwag kayong maging kampante kung meron kayong deduction sa payslip ninyo and then automatically natatransfer yun sa SSS. Baka kasi hindi, mas maganda na i-double check ninyo. That's why pinakita ko kung paano. Malaking tulong kung meron kayong SSS online account at pwede kayong gumawa ng user ID and password. Libre lang din, meron tayong hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Next naman is magkano talaga yung makukuha mo. Halimbawa, nag-apply ka ng 40,000 pesos, mababawasan pa yan. Service fee, prorated interest, at kung may outstanding balance ka, pwedeng mabawas.
So mamaya ipakita ko sa inyo kung paano mag-apply ng loan at makikita rin natin doon yung mga bawas. Ang maganda dyan sa pag-apply ng loan, kung good standing, halimbawa first-time borrower or wala kang default loan, wala kang loan condonation in the last 5 years, 8.8% per year yung interest mo. Pero kung meron kang loan condonation, ibig sabihin ito yung nag-apply ng restructuring ng loan dahil nga hindi nakapagbayad ng loans in the past at nangyari yung loan condonation nitong nakaraang 5 taon, 10% per year yung interest dyan. Tandaan lang din na kapag empleyado ka, pag nag-apply ka ng SSS loan online, kailangan mag-heads up or i-notify mo yung boss or HR ninyo para i-certify nila yung loan. At dapat gawin yan within 3 working days. Kung hindi, uulitin mo yung buong proseso. So, sumatotal, ang 70,000 pesos na text ng SSS na pwede raw makakuha ay hindi totoo. Kahit galing pa yan sa SSS Alert or SSS, lalo kung may link dyan, it means scam yan. Kasi hindi magpapadala ang SSS ng links via text. Hindi rin sila tatawag para hingin yung password mo via phone. Hindi rin sila tatawag para sabihin na parang may discrepancy sa account mo, dapat i-double check o dapat ayusin. Normally, pupunta sa branch para ayusin pero hindi sila tatawag. Napakaraming miyembro ng SSS ang ina-assist nila araw-araw doon sa branch mismo. Huwag magpapaloan sa mga fixers kasi baka sa ibang bank account matransfer yung niloloan. And ultimately, kapag naka-receive kayo ng information na pwede raw sa 70,000 loan yung utang, hindi yan totoo kasi mismong SSS na ang nagsabi na ang cap lang nila ay 40K. Para sa pag-apply ng SSS, ito yung mga requirements. Dapat updated yung contact information, merong bank account, hindi pa nakakapag-avail ng final benefit, at hindi lalagpas sa 65 years old at walang fraud record sa SSS. So mag-apply tayo ng loan this time. 40,000 pesos yung maximum. Sa pag-apply ng loan, dapat nakapag-login na kayo sa SSS. Katulad nito, pinakita ko rin kanina kung paano mag-login. At para sa mga naka-cellphone na mas madalas na gagamit natin, pwedeng-pwede. Ito rin yung ginagamit ko sa pag-apply ng loan online. Pero for tutorial, minsan ginagamit ko yung mas malaking view. So try natin ngayon yung sa phone. Kapag nasa website na kayo, sss.gov.ph, pumunta lang dito sa Create My SSS Account or Login. Click Login. Ilagay ang user ID and password. And then yung OTP. Mapapansin niyo, pareho lang kanina. And then makikita agad ang View Contribution, Pay Contribution. Yung menu parang nawawala kasi nandito siya sa 3 lines. Andito yung loans, and then ganito siya pag malaki yung view sa computer. Balik tayo sa cellphone, apply tayo ng salary loan. Ito yung 4 na steps. Napakadali lang nito, hindi ganun karami yung tanong, more on tap or click lang. And then scroll down lang. Andito yung loanable amount, andito yung disbursement bank. Nga pala sa disbursement bank, hiwalay yan sa services disbursement account siya ginagawa. Balik tayo dito sa loanable amount, pwede siyang baguhin. Pwedeng mas mababa or pwede rin naman yung pinakamataas na which is 40,000 pesos. For this case, naka more than 72 contribution siya, kaya pwede yung 40K na loan. Tap natin yung next. Sa step 2, disclosure lang ito. Pero ang pinakamaganda dyan ay i-download nyo to para may kopya kayo ng mga importanteng details tungkol sa loan ninyo. Katulad ng magkano yung ibabawas. Nasabi ko kanina, ibabawas yung service fee, yung advance interest, at kung may balance from previous loan, ibabawas din yan dito. Pero dahil 0, ang ibabawas na lang ay yung service fee at advance interest. That's why mula 40,000 pesos, magiging 39,258 yung makukuhang pera, which is ita-transfer sa bank account na in-enroll mo sa disbursement. Isa pa sa dapat i-check ay kailan ka dapat magbayad. Itong loan ay in-apply ng Feb 20. Bibilang ng March-April, after 2 months, magbabayad ka na. Ang kagandahan yan, ang due date ay yung susunod pa na buwan, yung last day nun. So, parang 3 months din. Pwede nyo hindi hintayin yung due date, pwede kayo magbayad in advance para nga naman maiwasan yung penalty. Ito yung dapat nyong bayaran, 1,809. And then, scroll down lang din. Andito yung interest na in-apply. So, madadouble check nyo na ano yung in-apply na interest sa akin. 10% ba or 8.8%? Dalawa yung interest na makikita nyo rito. Yung una, yung talaga yung interest na nasa loan ninyo, pero may warning sa bandang baba na magiging 10% siya kapag nag-default or naging unpaid yung salary loan. So, ito yung sa disclosure. Halimbawa, na-download na natin. Scroll down nyo lang. I-check itong I have read. Tap next. Sa step 3,
Ito lang din yung amount na nakita natin kanina. Scroll down lang, i-check ito, tap next. And then, i-confirm lang, check ito, tap confirm, at makikita nyo na sa step 4 yung confirmation. Wala nang kailangan gawin dito, click nyo lang yung done at mag-exit na kayo. So, kung mapapansin nyo, napakadali ng buong proseso. Wala nang kailangan fill upan, pipiliin nyo lang yung amount, and then check lang kayo ng check, hanggang sa makarating sa last step o yung confirmation na. Next dito is kung empleyado kayo katulad nito, kailangan mag-heads up sa HR para hindi magkaroon ng problema o hindi matagal yung paghihintay ninyo. Pwede kasing mag-expire iyon after 3 working days. Kapag hindi nila na-certify, dapat mag-file ulit kayo. So ito yung sa salary loan, i-heads up ko lang din na just in case na merong emergency loan na in-offer, halimbawa merong dineklarang state of calamity, maganda na i-take advantage din ito. Lalo kung ang in-offer nila ay walang service fee, katulad dito, wala ring advance interest, at after 6 months pa siya babayaran. Merong 6 months moratorium. So kung Feb ito in-apply, ang due date pa ay October 31. So lagpas 6 months, at ang maganda pa dyan, mas mababa yung interest, nasa 7.13% lang. Disclaimer lang na i-double check ninyo kung magkano yung ino-offer for emergency loan kasi possible magbago na yan by the time na pinapanood nyo to, or baka mamaya wala palang offer. Pero kapag kasi nagkakaroon ng state of calamity, halimbawa may bagyo or may kalamidad, nagdedeklara talaga or nagbibigay talaga ng emergency or calamity loan ang SSS. I-check nyo rin pala itong notification sa bandang taas, andito yung status niya. Halimbawa lamang ito yung una. So, malalaman natin gaano katagal nakuha yung pera. Halimbawa, nag-loan siya ng May 5, madaling araw. Ang ginawa niya, nag-heads up agad siya sa HR. Kaya nung 5 p.m., na-approve kaagad ito. And then, May 9, naka-receive siya ng another notification. A day before May 9 or May 8, na-credit na pala yung pera doon sa bank account niya. So, umabot ng 3 working days. May 5, nag-apply. 1, 2, 3. May 8, nakuha yung pera. At kapag nag-apply ulit ng loan, nakalagay dito kung kailan yung renewal date. Yan ay kung walang naging problema sa pagbayad. On time at na-remit ng maayos sa SSS. So, yun yung mga dapat nating malaman. Up to 40,000 pesos lang talaga yung pwedeng i-loan unless magkaroon ng special promo. Pag ganyan naman, hindi nila ipapadala via text. Instead, nationwide, ibabalita sa mga major news outlet, malalaman na tinaas yung loanable amount. Pero for now, nasa 40,000 pesos din. At kung sakaling itataas man, gagawa rin kami ng hiwalay na tutorial video tungkol siyaan. So, pwede nyo i-check yung Paysure channel namin. At para sa iba't ibang mga tutorial videos na na-mention natin kanina, disbursement account, SSS online account, yung pag-set up ng time-based password na hindi na kailangan ng text, lahat ng yan, yung link ay nasa bandang baba. Pwede nyo i-check. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!